kapuso, naglandfall na. Sa lakas ng hangin dala ng Super Typhoon Egay, ang naman ng hangin Mga kapuso, naglandfall na po ang bagyong Egay pasado alas 3 kaninang madaling araw sa Fuga Island sa Apari, Cagayan. Ilang oras bago niyan, bahagya pong humina at bumalik sa typhoon category ang bagyo mula sa pagiging super typhoon kahapon. Pero pinag-iingat pa rin ang lahat ng mga lugar na madaraanan ng bagyo dahil maituturing pa rin itong malakas ayon sa Pag-asa. Posible rin itong maglandfall ulit. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa latest na galaw at epekto ng bagyong Egay. Mga kapuso, humina man, patuloy pa rin pong nararamdaman ang hagupit ng bagyong Egay sa ilang lugar sa bansa. Kabilang sa mga napuruhan niya ng Cagayan kung saan nakataas ang wind signal number 4. At lumipad pa nga ang yero ng ilang pong bahay. Ang ilan namang puno natumba. Hindi makapalaot ang mga mangingisda dahil sa malakas na alon. Ang latest na sitwasyon sa probinsya, ihahatid namin maya-maya. Wind signal number 1 po dito sa Metro Manila na nagkaroon ng pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan nito pong magdamag. Balitang hatid ni Bam Alegre. Magdamag na pabugso-bugso ang ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. May mga pagkakataong halos mag-zero visibility na sa kalsada dahil sa lakas ng ulan. Halimbawa, ang daang ito papuntang Marikina sa pamamagitan ng EDSA Santolan. Malakas din ang ulan dito sa may Marikina River. Bandang alauna naman ng madaling araw kanina, bumuhos sa malakas na ulan sa Quezon City. Sinabayan pa ito ng malakas na hangin. Sa ilang bahagi ng Scout area, halos mag-zero visibility rin. Ganito rin ang sitwasyon sa southbound lane ng EDSA, kaya nagmenor ang mga sasakyan. Tumagal ng halos 10 minuto ang malakas na ulan. Pero alas 3:30 ng madaling araw, muling bumuhos ang ulan sa Timog Avenue, Quezon Avenue, diretso sa C3 Road sa Caloocan. Panakanakang buhos ng ulan din ang naranasan sa ilang bahagi ng Maynila. May mga pagkakataon na bubuhos ang malakas na ulan pero titila rin agad. Pero tuloy-tuloy ang malakas na hangin. Naranasan yan sa iba't ibang area tulad ng Rojas Boulevard, UN, Malate at Espanya. Bumuhos din ang malakas na ulan pasado alauna ng madaling araw sa Makati City. Hindi naman ito nagdulot ng pagbaha sa lugar. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Metro Manila pa rin po ay binaha ang ilang lugar sa Valenzuela dahil sa magdamag na pag-ulan. Kabilang po sa mga binaha ang Marcelo H. Del Pilar Street sa boundary ng Valenzuela at Malabon. Perwisyo po ang hatid niyan sa ilang motorista. Ang ilang rider piniling lumusong sa baha habang ang iba ay hinintay munang humupa ang baha. Pangatlong araw ng stranded ang ilang pasahero sa Manila Northport Terminal dahil wala pa rin biyahe ng barko bunsod ng masamang panahon. Balitang hatid ni James Agustin. Mag-aalas 5 ng umaga kanina nang biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Manila Northport Passenger Terminal. Ito ang gumising sa ilang natutulog na pasahero na sa concourse nagpalipas na magdamag. Sa dami ng mga pasahero, ang iba ay inilipat na sa arrival area para hindi mabasa. Lunes pa kanselado ang mga biyahe sa Pantalan dahil sa bagyong Egay. Kabilang dyan yung mga patungong Dumaguete, Dipolog, Zamboanga, Cebu, Butuan at Palawan. Ayon sa pamuno ng terminal, nasa 443 na pasahero ang stranded. Kanya-kanya silang latag na mahihigaan. Si Cynthia kasamang babiyahe patungong Puerto Princesa ang kanyang asawa. Sa trolley na muna sila naglatag ng karton para may mahigaan at gumamit sila ng payong panangga sa angin ng ulan. Mahirap po yung ganitong sitwasyon namin kasi nga hindi naman sa inaasahan na ganito yung mangyayari sa amin. Tapos first time pa rin po namin na dito dumaan kasi dati eroplano po talaga sinasakyan namin. Uuwi na muna raw silang Pasig mag-asawa habang naghihintay ng schedule ng biyahe. Ang construction worker na si Reynaldo, biyahe namang Bacolod. Lunes pa siya stranded sa Pantalan. Mahirap sila, lalo na yung matutulugan mo. Wala kang matutulugan, wala kang masyadong maplastaran sa higaan mo. Tapos yung ano pa rito, yung pagkain mo, yung sakto lang yung pera mo na dala. Gustuhin man daw niyang bumalik muna sa Cavite, ay sakto lang ang dala-dala niyang pera. Dubling gastos naman po sir. Maghintay lang kami hanggang kailan sila mag-declare pwede namang makapagbiyahe. Tiis-tiis din ang mag-anak ni Ray Charles na pauwing Dumaguete. Kasama pa man din niya ang dalawa niyang anak. Mahirap talaga kasi sa higaan pa lang namin eh.
Hindi kami makatulog ng maayos. Tapos, yung anak ko putol-putol ang tulog. Hindi makapagtulog ng maayos. Kasi hindi sanay sa nahirapan din kami sa rito, tulugan. Lunes ng gabi pa raw sila nasa Pantalan. May mauwian man sa Antipolo, dagdag gastos lang daw ito. Pag uwi kami, yung pera namin, saktuhan lang din. Malaki din yung pamasahe. Mag-arkila pa kami ng taxi. Yung inarkila namin, dito na lang kami mag-antay kaysa uuwi pa kami. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, dapat ay lagi tayong handa tuwing masama ang panahon. Bili ng mga otoridad, suriin ang bahay at pagtibay ng mga mahihinang bahagi nito. Mag-imbak ng mga ready-to-eat na pagkain at inuming tubig na tatagal hanggang 3 araw. Siguraduhin ding may handang emergency survival kit. Pagsamasamahin sa isang water-resistant na lalagyan ang mga mahalagang dokumento. Tiyakin ding may baterya ang cellphone, flashlight at radyo. Sa oras namang maramdaman ng bagyo, maging mahinahon. Makibalita sa radyo, TV o online. Huwag itabi ang kandila sa mga gamit na maaaring magdulot ng sunog. Kung pinayuhan na ng mga otoridad na lumikas, sumunod na po at huwag nang magdalawang isip. Kung kailangan namang lumusong sa baha, magsuot ng panangga tulad ng bota. Nasa Cagayan pa rin ang sentro ng Bagyong Egay. Update tayo sa sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Jasmine. Rafi, sa mga oras na ito, ramdam pa rin ang hagupit ni Bagyong Egay dito sa probinsya ng Cagayan. Actually, ramdam pa rin yung malakas na buhos ng ulan. Ganun din yung malakas na hangin. Magdamag, Rafi, na naramdaman yung malakas na hangin. Dahilan para mawala ng supply ng kuryente ang nasa 8 bayan. Kabilang dyan ang mga bayan ng Bagao, Santa Teresita, Gonzaga, Santa Ana, Bugay, Alcala, Tuguegarao City. Ganun din ang bayan ng Enrile. Ayon sa Cagelco 2, meron ng mga natumba at nasirang poste ng kuryente. Sa kabila naman ng buhos ng ulan ay malawakan na yung isinasagawang clearing operation ng PDRRMO, ganun din ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Actually, alas 5 pa lang ng madaling araw kanina ay nagtuloy-tuloy na yung clearing operation. Naging priority na i-clear yung mga national highway dahil talagang napakarami, Rafi, yung mga nakahambalang na sanga ng mga punong kahoy. Samantala, Rafi, nakakaranas na rin ng pagbaha ang iba't ibang mga bayan dito sa probinsya ng Cagayan. Gaya na lamang dito sa ating kinaroroonan sa bayan ng Santa Teresita. Bukod doon sa mga bahay na nalubog sa baha, itong aming kinaroroonan, yung aking likuran, Rafi, yan ay sakahan. May mga tanim yan na palay pero sa mga oras nga na to, Rafi, ay talaga nga namang nagmistula ng dagat yung mga sakahan dahil na rin doon sa napakaraming tubig na galing mismo doon sa bundok. And even yung tubig nga dyan sa may sakahan ay halos dumiretso na doon sa National Highway. Kaya naman nakastandby rin dyan, Rafi, yung mga DPWH. Samantala, Rafi, update lamang ako doon naman sa mga evacuees sa probinsya ng Cagayan. Sa ngayon, nasa 12,000 individuals na ang inilikas sa mga evacuation center. Tiniyak ng provincial government na sapat ang supply ng pagkain sa mga evacuation center. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Kuha pa rin tayo ng update sa Bagyong Egay at lagay ng panahon mula sa GMA Integrated News Weather Center kasama si Katrina Son. Katrina? Salamat, Rafi. Mga kapuso, hindi na super typhoon ang Bagyong Egay pero hindi pa rin inaalis ang babala sa posibleng storm surge o daluyong sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, hanggang mahigit 3 metrong taas ng tubig ang posibleng maminsala sa ilang coastal areas ng Cagayan at Ilocos Norte. Posible naman ang 2.1 hanggang 3 meters na taas ng storm surge sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Isabela. Nangyayari po ang storm surge dahil sa pagtangay ng malakas na bagyo sa tubig galing sa karagatan patungo sa dalampasigan.
Nananatili ring maalon at delikado sa lahat ng sasakyang pandagat ang pumalaot sa halos lahat ng baybayin ng Luzon at Visayas at maging sa northern at eastern seaboard ng Mindanao. Ang maliliit na sasakyang pandagat pinapayuhang huwag munang maglayag ayon sa Pag-asa. Hindi lang ang bagyong Egay ang nagpapasungit ng panahon, kundi ang pinalakas nitong hanging habagat. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, masungit na panahon ang aasahan ngayong araw sa halos buong northern Luzon. Ang nakikita niyong nagkukulay orange, red at pink sa mapa na iyan, ibig sabihin yan, posible ang heavy, intense at torrential rains sa mga lugar sa mapa na natatakpan nito. Kaya naman, pinaalalahanan natin ang ating mga kapuso na maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Uulanin din ngayong umaga ang malaking bahagi ng Central Luzon at ilang panig ng Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol at Visayas kasama ang Metro Manila. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Mindanao sa bandang hapon. Hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad ng second landfall ng bagyong Egay. Ihahatid namin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa bagyo maya-maya lang. Ako si Katrina Son. Iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Sa ibang balita, Filipino community ang unang nakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang state visit sa Malaysia. Pinasalamatan niya ang ating mga kababayan doon para sa kanilang sakripisyo at para sa magandang reputasyon ng Pilipinas dahil sa kanila. Ang mainit na balita hatid ni Ivan Mayrina. Paglapag ni Pangulong Bongbong Marcos dito, mag-aalas 5 ng hapon kahapon, agad siya nagtungo sa pagtitipon ng Filipino community. May mahigit 950,000 na Pilipino dito sa Malaysia, pero mahigit 320,000 lang ang dokumentado. Pagtitiyak ng Pangulo, patuloy na gagawa ng hakbang pamahalaan ng Pilipinas para mapangalagaan ang kanilang kapakanan. Habang kayo nagtatrabaho dito, hindi naman kayo nahihirapan. At kung meron mang problema, ay nandito ang pamahalaan upang tiyakin na lahat nga na maaari namin gawin ay nagagawa namin upang tumulong. Ang state visit ito ay bunsod ng paanyaya ng Hari, His Majesty King Al Sultan Abdullah at ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Ngayong tanghali ang state welcome at state banquet para kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan magkakaroon siya ng pagpupulong at iba pang mga aktibidad kasama ang Hari at punong ministro. Mahigit 6 na dekada na ang bilateral relations sa Pilipinas at Malaysia. Layo ng state visit na ito na mapalakas sa ugnayan ng dalawang bansa, gaya halimbawa sa halal industry. Malaysia is one of the global leaders in this sector, and this visit aims to forge synergies with Malaysia for the Philippines to enjoy a share of this market. At tulad ng kanyang nabanggit sa ikalawang sona, paraan din ang mga biyaheng tulad nito para makalikom ng investment na makakalikha ng mga trabaho at makapagpapalago sa ekonomiya ng bansa. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2022, pang-sampu ang Malaysia sa biggest trade partners ng Pilipinas. Kasama ng Pangulo sa state visit na ito ang kanyang economic team at ilang mga mambabatas. Bukas ng umaga, nakaschedule ang ilang mga pulong kasama ang mga pribadong kumpanya at magkakaroon din ng roundtable meeting kasama ang Malaysian business leaders. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nasa dulong Hilagang Luzon ang sentro ng bagyong Egay, pero hanggang Visayas at Mindanao, ramdam ang masamang panahon dahil po sa pinapalakas itong hanging habagat. Balitang hatid ni James Agustin. Yung mga bata umawak sa lubig! Dahan-dahang lumulusong sa bahang ilang residente ng barangay Siksikan sa Puerto Princesa, Palawan. Ang iba may kargang maliliit na bata at mga alagang hayop. Sa barangay Bakungan, may mga residente ring inilikas ang Philippine Coast Guard. Ayon sa Puerto Princesa Disaster Risk Reduction and Management Council, umapaw ang tubig sa ilang ilog dahil sa buhos ng ulan simula kahapon. Mahigit 300 pamilya na ang inilikas sa lungsod. Sa Sablayan Occidental, Mindoro, sinagip ng Philippine Coast Guard ang ilang residenteng natrap sa mga bahay nilang nalubog sa baha. Sa bayan ng San Jose, baha rin sa barangay Bagong Sika, barangay Batasan, barangay Murta at barangay Camburay. Sa barangay Monteclaro, nalubog sa baha ang mga taniman ng mais at mani matapos umapaw ang Busuanga River. Sa Bacolod City, sinagip ng mga taga Bureau of Fire Protection ang ilang residente ng barangay Pahanokoy na natrap sa abot leeg na baha. Sa Araneta Avenue, tumirik ang ilang mabababang sasakyan dahil sa baha. Ayan, diba? Grabe yung baha.
Umulan at bumaha rin sa Cotabato dahil sa hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Egay. Sa Pikawayan, tulong-tulong ang mga residente sa pagtutulak ng mga sasakyan para makausad sa matinding baha. Binahari ng mga bahay sa gilid ng kalsada. Sa bayan na makilala na tumba ang mga puno at nabuwal ang ilang barong-barong sa sobrang lakas ng hangin. 6 na oras nagka-brownout matapos tamaan ng mga natumbang puno ang mga kawad ng kuryente. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang isinasagawang rescue operation sa mga apektado ng baha sa Puerto Princesa, Palawan. Mahigit 500 pamilya ang inilikas mula sa 15 barangay simula kahapon. Sa barangay Sandoval sa bayan ng Bataraza, patay ang 4 na taong gulang na babae matapos madaganan ng nabuwal na puno ng mangga. Ayon sa Super Radio Palawan, nasa loob ng bahay ang bata nang mangyari ang insidente. Ligtas naman ang buntis na ina ng bata na kasama niya sa bahay. Sa ngayon, ipinapatupad ang no-sail zone sa mga karagatang sakop ng buong Palawan. Ipinagbabawal muna ang pangingisda sa ilang baybayin sa Aurora sa gitna po yan ng pananalasa ng bagyong Egay. At may ulat on the spot si Russell Simorio ng GMA TV1 North Central Luzon. Russell? Connie, ramdam pa rin ang hangin dala ng bagyong Egay dito sa Baler at sa ilang pang bahagi ng Aurora Province. Kaya hindi pa inaalis ng mga otoridad ang banta ng storm surge. Isang baler sa mga sinalanta ng bagyong Egay. Bumagsak ang bakod na gawa sa yero sa junk shop na ito sa Barangay Sabang. Nawalan din ng bubong ang ilang gusali matapos liparin ng hangin ang mga yero. Kwento ng ilang residente, umuugong ang lakas ng hangin kagabi na sinabayan din ng mga pag-ulan. Ang mga bahay na yari sa light materials na apektuhan din ng bagyong Egay. Sa bayan ng Dipakulaw, humambalang sa kalsada ang ilang puno. Sumayad din sa mga linya ng kuryente ang natumbang puno. Nagsasagawa na ng clearing operation ng MDRRMO para madaanan ng mga motorista ang kalsada. Tuloy naman ang pagroronda ng mga pulis sa mga baybayin lalo't umiiral pa rin ang no sailing at no fishing policy. Ilang mangingisda ang sinita ng mga otoridad matapos subukang lumaot sa gitna ng bagyo. Walang nagawa ang mga mangingisda kundi umuwi at hintayin kumalma ang dagat. Wala pa sa kalahating kilo ang nahuli ni Mang Arnaldo na uulamin nila ng kanyang mga anak. Titiisin daw niyang mangisda kahit delikado, wag lang kumalam ang kanilang sikmura. Sa kabila ng malalakas na hangin at dala ng bagyong Egay, umuwi na sa kanilang mga bahay ang ilang evacuees. Saka na lang daw sila babalik sa evacuation center sa oras na tumaas pa ang alon sa baybayin. Connie, patuloy na nakaalerto ang PDRRMO sa epekto ng bagyong Egay dito sa probinsya ng Aurora. Patuloy din na pinag-iingat ang mga residente sa mga coastal areas. Yan ang latest mula rito sa Aurora Province. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Her story made para sa Philippine Women's National Football Team sa kanila pong paglaban sa 2023 FIFA World Cup sa New Zealand. Panalo ang Team Pilipinas kontra sa co-host na New Zealand sa score na 1-0. Galing yan sa header ng striker ng team na si Sarina Bolden sa 24th minute ng laro. Yan ang kauna-unahang goal at panalo ng Pilipinas sa World Cup. Pilipinas din po ang unang nakapunto sa 8 bansa na ngayon lamang lalaro sa torneo. Norway naman ang sunod na makakalaban ng women's team sa linggo. Para makausad sa susunod na stage ng torneo, kailangan makapasok ng Pilipinas sa top 2 ng group stage kung saan Switzerland ang nangunguna ngayon na may 2 points. Big achievement para sa K-pop group na 17. 100 million views na ang music video ng kanilang kantang Rock With You. Yan na ang 7th MV nila na umabot ng ganyan karaming views. Nauna na rito ang Don't Wanna Cry, Clap, Very Nice, Left and Right, Hot at Super. Nirelease ang Rock With You noong 2021. May pasilip si Crash Landing on You star Sonia Jean sa kanyang baby boy. Sa IG nilagay niya sa isang collage ang kamay ng baby nila ni Yoonbin at ng kanyang fur baby. Ang caption, emoji ng 3 monkey.
Noong December, shinare naman niya ang picture ng paa ng kanilang baby, 1 month after niyang manganak. March last year, ikinasal sina Sonia Jean at Yoon Bin. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa CCTV ang pananalasa ng buhawi sa Magsingal, Ilocos Sur nito pong Lunes. Nagsilipara ng mga gamit, kabilang na ang nakaparadang e-bike sa likod ng bakuran. Kita naman sa isang cellphone video ang pamumuo ng malalakas na hangin. Ayon sa mga opisyal ng barangay, 3 bahay sa lugar ang naapektuhan ng buhawi. Wala namang naiulat na nasaktan. Sa lakas ng hangin dala ni Super Typhoon Egay, tinangay ng hangin at natupa. Mga kapuso, kanselado po ang ilang flights bilang pag-iingat na rin sa masamang panahon. Sa Cebu Pacific, kanselado po ang mga biyahe mula Manila, Pakawayan, Isabela at Tuguegarao, Cagayan. Gayon din po ang mga flight pabalik naman ng Maynila. Kanselado rin ang flights ng Philippine Airlines mula Manila papuntang Basco, Batanes at Lawag, Ilocos Norte at mga pabalik na flights. Pati rin po ang flight mula Cebu, Baguio at pabalik. Kanselado rin po ang flight ng Philippine Airlines bukas mula Manila, Basco at pabalik. Kanselado naman ang biyahe ng mga barko at iba pang sasakyang pandagat sa Western Visayas. Ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, dahil yan sa malakas na hangin at malaking alon na nararanasan sa seaboards doon. Masama ang panahon doon dahil sa hanging habagat na hinahatak ng bagyong Egay. Inabisuhan na ang lahat ng mga sasakyang pandagat na huwag munang maglayag. Mahigit 100 ang stranded. Binahari ng ilang lugar sa rehiyon. Update tayo sa sitwasyon sa Cagayan kung saan naglandfall ang bagyong Egay. Makakausap natin si Cagayan PD RRMO Head Rueli Rapsing. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Sir Rafi, at sa lahat ng mga sumusubaybay po ng inyong programa. Opo, ano pong sitwasyon sa mga lugar sa Cagayan na nasa signal number 4 ngayon? Ang northwest portion po ng aming province ang under signal number 4 at patuloy pa rin po itong binabayo ng malalakas na hangin at malalakas na ulan. Simula po kanina nung maglandfall ang Super Typhoon Egay sa Puga Island ng Apari, tuloy-tuloy po hanggang ngayon ang malalakas na hangin at ulan po. Anong lugar po kaya ang may pinakamatinding pinsala sa ngayon? Sa ngayon, Sir Rafi, hinihintay natin yung ulat ng mga MDRIMOS at nag-consolidate tayo doon sa damages on infrastructure at agriculture. But so far, kaninang madaling araw, pumasok yung ulat ng bayan ng Sanchez Mira kung saan sa lakas nga ng hangin ang bubong ng kanilang municipal hall ay tinangay at ang mga bintana ng kanilang evacuation center ay nabasag. Kaya dahilan para ilikas at ilipat ang kanilang mga evacuees doon sa mga barangay multipurpose hall. Kumusta naman po sa ibang lugar na nasa signal number 3? Ang southern portion po ng probinsya ng Cagayan ang nakakaranas ngayon ng signal number 3. Wala namang gaanong naiulat ang ating mga MDRIMOS ng mga pinsala. Ang kailangang bantayan na doon sa Rafi ay itong ibinagsak na tubig ng Super Typhoon Egay sa kabundukan ng Sierra Madre kung saan ito ang dahilan kung bakit nagsuswell ang mga tributaries ng Pinakanawan, Tico River. Ang mga tubig dito bababa sa Cagayan River kung saan tumataas na rin ang water level. Sa ngayon ay malapit na ito sa alert level na 9 meters. Gaano na po karami yung inilikas at sapat po ba yung relief packs para sa kanila? At dahil bababa pa ngayon tubig, inaasahan niyo pa bang dadami pa itong mga evacuees? Yes, Sir Rafi. Dahil ang senaryo po dito, bagamat palabas na si Super Typhoon Egay, ay kakaharapin namin yung tubig na dinala nito. Binagsak sa Region 2 bilang catch basin ng region.
lahat ng tubig na yan ay papunta po sa amin. So ang kasalukuyang bilang po natin ng mga evacuated individuals ay umabot na po ng 15,000 sa 3,000 families. And that's from 212 barangays of the 22 municipalities po. Sa ngayon po ba may preemptive evacuation na kayo para dito sa inaasahang pagbaha? Well, so far, Sir Rafi, ang evacuation natin magko-commence siya once na umabot na po sa alert level tayo. Okay. At sa ngayon po, nasa alert level na po yung level ng ilog dyan po sa inyo? Ang level po ng Cagayan River ngayon ay nasa 6.2. Malapit na po siya sa alert level. At once na umakyat na po siya sa alert level, ang mga karating barangay within the Cagayan River, yun na yung inililikas po natin. So dapat sa ngayon po, naghahanda na sila. May mga nasaktan Yes po ba, Yes nawawala o nasawi dahil dito sa bagyo? Pasalamat kami sa Panginoon na sa Rafi, wala pong naiulat na anumang untoward incident po at casualties itong Super Typhoon Egay. Ilang bayan po yung nakaranas ng power supply outage at kailan po ito kaya maibabalik? Kahapon, bago man ang halian sa Rafi, nagkaroon ng problema ang power line ng Cagelco, yung electric distributor dito ng sa Cagayan. Nagsitumbahan yung kanilang mga poste at kagyat naman tayong ni-notify ng kanilang general manager at nagpromeso sa atin na i-restore nila within the day yung electricity. At 7 o'clock last night, naibalik yung power bukod na lang sa 7 pang mga bayan na nanatiling may power interruption. Ito yung mga bayan ng Bagao, Santa Teresita, Gonzaga, Santa Ana, Bugay, Alcala, and Tuguegarao City po. Diyan daw po sa Cagayan ulit posibleng maglandfall yung bagyo. Ano po propaganda ang ginagawa nyo dyan? Meron pong abiso ang DOST Pag-asa na itong si Super Typhoon Egay ay magkakaroon ng second landfall dito sa northwest portion pa rin ng ating probinsya. At hanggat hindi nakakaalis ng par itong si Super Typhoon Egay, mananatili sa mga evacuation centers yung ating mga kababayan. Baka meron po kayong panawagan sa inyong mga kababayan patungkol dito sa banta pa rin ng bagyo at yung panganib nito. Nasa inyo pong pagkakataon. Sir Rafi, maraming salamat po sa mga kababayan po natin, mga taga-Cagayan. Makalabas man ang Super Typhoon Egay, may kakaharapin pa rin po tayong hamon. Ito yung pagtaas ng water level dahil sa daladalang tubig na ibinuho sa atin ng Super Typhoon Egay. Kaya manatili po tayong alerto at magantabay ng mga anunsyo mula sa Office of Civil Defense, DOST Pag-asa at maging dito sa tanggapan po ng Cagayan PDRMO. Maraming salamat po at ingat po kayo at patuloy po kami mag-monitor sa kalagayan nyo dyan sa Cagayan. Maraming salamat, Sir Rafi, at sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa po. Si Cagayan PDRMO Head, Rueli Rapsing. Kaugnay pa rin po sa pananalasa ng Bagyong Egay, makakausap po natin ngayon ang tagapagsalita ng NDRRMC na si Director Edgar Posadas. Bagyong araw po sa ating lahat, sir. Opo, magandang tanghali po, Ma'am Connie, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyo. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon. At maraming salamat din po sa pagpapaunlak. Amin pong gusto lamang malaman yung update. Alin po mga lugar, yung mga nakakaranas po ng mga pinakamatitinding naapektuhan ngayon ng Bagyong Egay? Well, Ma'am Connie, meron pa tayong nakataas na as of 11 a.m. ngayon, no? Meron pa tayong nakataas, naka-voice pa rin yung Tropical Cyclone Warning Signal number 4 natin, no? Ito ay yung sa northern portion ng Cagayan, Babuyan Island,
sa northern portion ng Apayao and northern portion of Ilocos Norte. Tapos yung the rest po of Batanes, the rest of Cagayan, the rest of Ilocos Norte, the northern portion ng Ilocos Sur, nasa storm warning signal number 3 pa rin po sila. At down the line po, there's a longer list of yung 2 and 1, ano? At tama po kayo, ngayon ay makakaranas pa rin po. In fact, yun pong outlook natin na binigay ng mga kaibigan natin sa Pag-asa. Today po, no, meron tayong mga lugar na mas mataas pa po sa 200 millimeters rain, no? Torrential po itong ganitong mga amount of rain. Ito po ay dun sa northwestern portion ng Cagayan, including yung Babuyan Islands, yung northern portion ng Apayao, Abra, Ilocos Norte, and Ilocos Sur. So, sa Batanes din po, 100 to 200 millimeters of rain. And the rest of Cagayan, 50 to 100. At ito po ay dulot pa rin ng epekto ng bagyong Egay, Ma'am Connie, kasi nung naglandfall nga po siya kanina dun sa Fuga Island, no, sa lalawigan ng Cagayan, yun nga po, typhoon category siya at napakalakas din po niya, although hindi na po super typhoon nung tumama siya. At ito hong aming panayam kanina, no, sa Pag-asa, sinabi ho na 15 kilometers ang galaw po nito, napakabagal. Parang tumatambay po. Kaya hindi ho maiwasan minsan na malaman ho natin, ano, para dun sa mga kababayan din natin, na magkaroon po ng pangamba, hindi ba? Lalo na tumatambay po ito. Meron na daw napaulat na nasawi dyan sa May Rizal dahil po sa flash flood. Pwede ho bang kumpirmahin natin to o pabulaanan kung hindi ho ito totoo? Opo. Ma'am Connie, ito po ay gusto ko lang po i-qualify, no? Kung maaari lang po sana, hindi ko muna gustong i-touch kasi for confirmation and validation po, sinisigurado lang po natin na kung sakasakali ay talaga bang ito ay attributable dun sa, or kung in the first place po, kung talagang meron nga po yung ganong pangyayari. Pero as of now po, initially, yung sa report po natin na unofficial and for validation pa, meron po nga na report na isang casualty dyan po sa Rizal at meron din pong injuries, isa po sa Rizal din at saka isa sa Aklan. Other than that, Ma'am Connie, wala naman po tayo pang nai-report na iba pang mga casualties dito sa dahil kay Egay o sa southwest monsoon. Okay, what about yung mga nawawala daw? Meron ho bang mga report din na ganyan? Ngayon, Ma'am Connie, as of today po, no, as of the latest report, wala pa po tayo na re-receive, naka-zero po yung missing persons natin. I hope it stays that way, Ma'am Connie. Yun din ho ang aming dasal, syempre pa. No? Pero dun sa mga lugar po na mga nabanggit natin, lalo na dun sa mga areas po na nasa signal number 4 pa rin, meron ho bang mga lugar na hindi pa rin ho nahahatira ng tulong dahil sa mga nahambalang na mga daan? Ma'am Connie, ito po kasing well, good and bad po. No? Ito po kasing si Egay, sumunod kay Dodong. Tapos marami pa pong, at patuloy po yung epekto ng southwest monsoon, no? Yung habagat. So basically po, napaghandaan natin ito. Nakapag-preposition po tayo, even dun sa mga kausap po natin, yung ating OCD sa Cagayan Valley kanina lang pong mas maaga lang po than this interview. At naka-preposition naman po na iparating natin doon yung mga prepositioned items natin with the DSWD po. At naipatupad po yung dapat ipatupad ng mga preemptive evacuation. In fact po, doon sa Fuga Island, where Egay made landfall kaninang umaga po, meron po tayong nakapag-communicate po tayo doon through the help po of our uniform services, yung ating Philippine Marines, yung MBLT-8 po na nakabase sa Claveria, Cagayan, at yung MBLT-10 na nakabase po sa Santa Ana, Cagayan. They were able to make contact po. They reported to, and this was reported to our OCD Regional Office. At ang hinihintay lang po natin na report, Ma'am Connie, is yung sa Babuyan saka sa Calayan Group of Islands. So meron pong hinihintay po natin. Ito naman po ay sa pakikipagtulungan ng Police Regional Office 2 na yun pong kaniyang linya ng komunikasyon ay ibinaba lang po nila kahapon dahil sa sobrang lakas po, Ma'am Connie, ng hangin. In fact, kanina po, malakas pa daw po sa Tuguegarao. Kaya nga po yung ating Ardena teams, no, ito pong
mga technical teams Okay. ito na pagkatapos po ng sakuna o ng bagyo, naka-dispatch agad itong mga ito, Ma'am Connie, para maggawa po ng immediate Sir, assessment. Opo. Director, kami ho ay magpapasalamat. Alam na ho namin na napaka-busy po ninyo at hindi na ho namin kayo gagambalain pa para lalo pa ho kayo makatulong sa marami nating mga kababayan. Thank you very much for your time. Maraming salamat po at magandang umaga po. Yan po naman si NDRRMC spokesperson Edgar Posadas. Samantala, ginawaran ng Pambansang Balita Award ang Climate Change Special Series ng GMA Integrated News. Tinanggap ni GMA Senior Vice President for Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso ang parangal sa ginanap na Hiraya Awards 2023 ng One Planet, One Earth Foundation Incorporated. Layon po ng espesyal na seryeng ilahad ang mga banta ng nagbabagong klima lalo na sa bansa. At para mas lalo pang mahimay ang mahahalagang isyung may kinalaman dyan, magkakaroon po ng Part 2 ang Climate Change Special Series. Climate change is more than just a headline. It's a calling close to our hearts. Let us be inspired by the urgency of this global crisis and be the catalyst for sustainable change. Update tayo ngayon sa sitwasyon sa Ilocos Norte sa ulat on the spot ni Breves Bulsao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Breves. Yes, Rafi, malakas pa rin ang ulan at hangin dito sa Lawag City, maging ang ibang bahagi ng Ilocos Norte. Binabantayan ng mga otoridad ang ilang ilog sa posibleng pag-apaw nito dahil sa malakas na ulan. Binabantayan ng otoridad ang pag-apaw ng ilog dahil sa posibleng paglakas ng ulan. Ayon sa PDRRMO, marami na ang nagpasaklolo sa kanila para sa preemptive evacuation kagabi. Karamihan ay nasa kanilang mga kaanak at ang iba ay sa mga evacuation center. Mahigit 188 na pamilya na ang inilikas. Sa ngayon, ang pinaka-apektadong lugar ay sa extreme northern portion ng Ilocos Norte, sa Pagudpud, Bangi, Burgos, Adams at Dumalneg. Patuloy ang paglilibot ng mga taga-PDRRMC at iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang siguraduhing sumusunod ang mga residente sa payo. Sa Bacara, Ilocos Norte, natumba ang kubo ng DPWH dahil sa lakas ng hangin. Natumba rin ang isang kubo at pumagit na sa kalsada. Nagsasagawa ng clearing operation ang DPWH sa mga nagkalat na sanga ng mga puno sa kalsada. Umapaw rin ang Bacara River na malapit sa level ng tulay. Binabantayan ng mga barangay officials ang mga residenteng malapit sa Padsan River dahil malapit ng umapaw ang ilog. Dito sa Barangay La Paz, Rafi, ay naglibot na o inalerto na ng mga barangay officials ang mga residente upang mag-ingat sa posibleng pag-apaw ng ilog. Maraming salamat sa iyo, Breves Bulsao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.